ang listahan ng mga napapatay sa mga operasyon kontra droga. Sa nakalipas na 3 araw, hindi bababa sa 15 pa ang nadagdag sa halos 30 napatay sa loob lang ng isang buwan. Ayon mismo sa PNP, 200% ang iniakyat ng bilang matapos ang eleksyon. Ikinatuwa naman ni incoming PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang di manoy pinaigting na operasyon kontra droga. Pero kunu-question ng VACC o ng Volunteers Against Crime and Corruption kung bakit daw tila small fish o mga maliliit na mga suspect lang ang napapatay at hindi ang mga mastermind. Tanong pa ng VACC, hindi kaya sadyang itinutumba ang mga sangkot sa droga para pagtakpan ng di manoy sabwatan ng drug lords at mga pulis at opisyal ng gobyerno? Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, nung nakarang linggo na pag-usapan na nga natin dito sa inyong programa na mismo ang Commission on Human Rights na ang nababahala dito sa sunod-sunod na pagkakapatay dito sa mga suspects sa anti-illegal drugs operations ng Philippine National Police. At sa unang araw ng linggong ito, ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang nagsasabi na naniniwala sila kahit na medyo walang o hindi matibay yung ebidensya na maaring cleansing o pagliligpit o pagbubura ng mga assets na maaari sanang magbibigay ng impormasyon o makakapagsabi kung sino talaga dito sa mga malalaking drug personalities ang sangkot. Ibig sabihin yung mga lumilitaw na mga personalities na nakikita daw dito sa mga intel reports ng Philippine Drug Enforcement Agencies kung saan sinasangkot di lamang ang mga matataas na opisyal ng local government units kundi maging mga law enforcers na sinasabing sangkot daw sa illegal drug trade. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa barangay Kasile ng isagawa ng Binyan Police at Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force ng Calabarzon ang kanilang operasyon laban sa dalawang umano'y tulak ng illegal na droga. Matapos ang putukan, bumungad ang nakabulagtang bangkay nina alias Mike at alias Kulot. Nagkalat din ang mga foil, lighter at fruit game machine na ino-operate daw ng mga suspect sa komunidad. Isa sa ilalim din sa ballistic examination ang mga na-recover na baril para malaman kung nagamit ito sa iba pang krimen sa mga kalapit na lugar. Ang Binyan City Police Station po ay patuloy na ipapatupad ang hangarin ng ating pinuno ng kapulisan. Pinapaigting natin ang ating police visibility. Dito naman sa lugar na kung tawagi Sitio Pintor, sakop ng Barangay San Isidro Rodriguez Rizal, sinasabing nakasagupa ng mga pulis ang umano'y tulak ng shabu na si Gerardo Sismundo Bismar. Napatay sa talahiban ng sospek. Na-recover sa kanya ang isang baril at hinihinalang shabu. Isa si Bismar sa 7 umano'y pusher na napatay sa operasyon sa buong Rizal. Sa kabuuan, umabot na sa 51 ang naaresto na umano'y may kinalaman sa illegal drug trade at prohibited firearms sa lalawigan. Ang Rizal, isa lang po ang bayan dito na walang epekto ang droga. Sa 14 na bayan. Ayon sa Rizal Police, ang mga operasyong gaya nito hindi pa pogi sa kanilang hanay, lalong hindi sarswela o gawa-gawa ang kanilang kampanya kontra droga. Wala po kaming sinasabing sarswela o parang palabas lang. Ito po ay pangangampanya talagang todo-todo. Kabi-kabila rin ang drug buy-bust operation itong weekend. 8 ang napatay na sospek na pawang mga nanlaban daw sa pulisya. Ang Philippine National Police, aminadong tumaas ang bilang ng mga sospek na napapatay sa operasyon. Base sa kanilang tala, mula noong matapos ang eleksyon, pumalo na ito sa 29, 40 naman sa loob lang ng isang buwan. Paliwanag pa ng PNP, lahat ng nasawi, nanlaban sa kanila. Natuwa naman si incoming PNP Chief Superintendent Ronald de la Rosa sa mas pinaigting na operasyon kontra droga. I am very happy sa ginagawa nila na naghahabol na kahit na hindi pa tayo nakaupo at nag-start na sila sa kanilang kampanya against drugs. Because for all we know, itong mga pulis na ito ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon, ng tamang liderato. At hindi lang daw mga bumibili at nagbebenta ng illegal na droga ang dapat na matakot sa oras na siya ay opisyal nang maupo. Ito, napapraning na sila. Buti, ano daw sa Tagalog yan? May bote nga. May bote nga. Kung pakulam natin na yung lalabas yung
Yung lalabas sa puwit nila, makatae sila ng isang buong barko. Yung barko na kinargahan ng Cebu, galing China. Sa Tanawan City, Batangas, 7 nagbebenta at gumagamit umano ng iligal na droga sa lungsod ang ipinarada ulit sa paligid ng palengke. Ang 4 sa kanila, 2 babae at 2 lalaki, ginawang tila bride at groom at pinagbitbit ng arkong may katagang June Bride and Groom. Ang mga babae, pinagbitbit ng bulaklak. Itinali pa ang kamay nila sa kamay ng lalaking sospek. Ang 3 ibang sospek, ginawang tila abay sa kasal. Ang mga sospek, inaresto ng Mayor's Anti-Crime Group at Civil Security Unit ilang oras lang bago sila ipinarada sa palengke. Nakuha mula sa mga sospek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Ayon sa mga otoridad, nahuli sa akto ng mga pulis ang 5 sa mga sospek na gumagamit umano ng iligal na droga. Ang 2 iba pa, naaktuhan daw na nagbebenta. Nakakulong na sila ngayon sa Tanawan Police Station. Nauna nang kinondena ng Commission on Human Rights ang hakbang na ito ni Tanawan Mayor Antonio Halili. Pero may ibang paniniwala ang VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Gusto nilang i-cut off yung trail, cleansing nga, na nakakalungkot, sayang ito. Kasi ang gusto namin malaman talaga yung mga ulo from the LGUs down to the law enforcers. Masyadong mataas yung 200% na increase, masyadong yung pag-shoot up, substantial yung numbers, figures, na talaga mababahala ang CHR ngayon. Ani ba to? Walang ebidensya sa aligasyon ng cleansing. Pero may babala siya sa mga pulis sakaling mapatunayan nga ito. Sa mga pulis, isipin nyo palagi na kahit anong gagawin nyo paglilinis sa mga kagagawa nyo kasindikatuhan, huwag nyo kalimutan na si Lord nandiyan palagi sa taas, nagmamatsyag, nagbabantay sa atin. Wala kami itatago. Ma'am Jess, sa harap ng sunod-sunod na insidente ng pagpatay dito sa mga drug suspects, hinimok naman ni incoming PNP Chief Ronald De La Rosa itong mga drug personalities, drug lords, drug pushers na ibig na daw magbagong buhay, na handa siyang bigyan sila ng proteksyon. No? Ibig sabihin, proteksyon sa kanilang buhay. At kung natatakot naman sila lumapit sa mga pulis sa kanilang lugar, lumapit daw ito o ang mga ito sa mga kawani ng media. At yung media magsisilbing facilitator, ihaharap sila kay General De La Rosa, siyang magbibigay ng proteksyon at pati na rin sa kanilang mga pamilya. Pero ang intindi natin dito, siguro in exchange for information. At ang paglilinaw nga ni General De La Rosa ay kapag yung mga drug personalities na mga sumuko ay meron namang mga nakabimbing kaso laban sa kanila, ay kailangan pa rin nila itong harapin. Ma'am Jess. Chino, dagdagan ko lang yung tanong ng VACC, no? Kasi sila mismo, no, si incoming President Duterte at kahit I think si General De La Rosa ang nagbanggit na merong 3 PNP generals, di umano, and 35 LGU officials, local government officials, na sangkot sa droga. From the time na binanggit yon, wala nang follow-up, no? Kailan ba nila papangalanan itong mga to? Kasi yun ang tanong ng VACC Puro mga nahuhuli, mga small fish. Kailan daw ba yung mga ulo o yung mga mastermind? Ma'am Jess, ang alam natin dito, yung mga nababanggit na mga personalidad mula sa LGUs at maging sa Philippine National Police, these are raw, unverified information na maaring i-verify pa kapag nakaupo na raw si General De La Rosa. Pero yung mga personalities na ito kasi hindi na naman bago, no? Consistent daw na lumilitaw ito sa mga intel reports ng Philippine Drug Enforcement Agency. So, ang sinasabi nga ni General De La Rosa kanina ay kapag pinangalanan naman natin ang mga ito publicly, edi syempre gagawa na ng paraan, no? Either aalis na o di kaya, yun na nga, yung nangyayari, lalong magbuburan ng mga assets para hindi na sila maituro. No? So, ang sinasabi ni incoming PNP Chief De La Rosa, wait and see tayo, no? Dahil tiyak natatamaan ang mga ito at ngayon medyo tinatrabaho na. Pero when it comes naman dun sa sinasabing 3 o 4 na mga PNP generals o matataas na miyembro ng Philippine National Police na di umano sangkot dito sa illegal drug trade sa pagbibigay ng proteksyon sa mga drug lords, ay wala pa raw siyang ginagawang hakbang, hindi niya pa daw ito kinakausap. So, ang ating assumption dito, may gagawin siya kapag siya na'y nakaupo at siya na mismo ang PNP chief at may kapangyarihan ng, gumawa ng mga hakbang o mag-utos ng investigasyon laban dito sa mga sinasabing tiwaling pulis. So, natutuwa siya na mataas yung ano bang tawag dito?
casualty count nitong mga sangkot sa droga di umano na mga napapatay, no? For over a month, 30 tapos plus 15 since the weekend, no? Pero ang implication nito, Chino, no, yung tanong ko rin sa'yo last week, pwede naman pala. Ang ibig sabihin lang pala, all this time, hindi ginagawa ng PNP. Yung matagal na nila dapat ginagawa. Ano ang reaction dyan ni General De La Rosa? Ma'am, yung take away ko doon sa interview namin kanina, no? Parang sinasabi ni General De La Rosa, ay ganito naman talaga ang itsura ng anti-drug operations ng PNP kapag ipinatupad talaga ng gusto. So, let's just give them the benefit of the doubt na lahat na nangyaring encounters at pagpatay ay naaayon sa proper police procedures, sumunod sa protocol, at syempre, hindi labag sa saligang batas. Ibig sabihin, yung mga karapatang pantao ay nasunod pa rin. So, ang take away ko doon ay parang sinasabi ni General De La Rosa na kapag pinatupad talaga at sinunod talaga ng PNP ang kanilang mandate, ganito talaga kadami. No? So we were just so used siguro na kukonti lang yung nahuhuli or kukonti lang napapatay, no? At kukonti lang din ang lumalaban. So pwede nating tingnan nito na yung mga drug personalities kasi na natutumbok nitong mga nagdaang linggo, ayun talaga yung mga medyo seryoso na handang lumaban at pumatay para maitaguyod lang itong kanilang masamang negosyo. Ma'am Jos. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.